Ito ang mga matatangkad at aktibo pang naglalaro ngayon sa NBA. Si Taco Paul 7'6", si Bulbul 7'3", Buban Marianovic 7'4", si Victor Wembanyama 7'4", at isama mo na ang gustong magpa-draft sa NBA na walang iba si Kabayan kay Soto na 7'3 rin ang tangkad. Pero alam nyo ba na mayroon pang isang malaki at matangkad na player na pwede talaga sa NBA? Yes, mayroon. Yan ay walang iba kundi si Zachary AD. Si Zachary Chain AD ay ipinanganak noong May 14, 2002 sa Toronto, isang Canadian na player na nasa Purdue Boilermakers ng Big Ten Conference. Isang 7'4", magkapareha sila ni Wemby, pero malapad ang katawan nito. Siya ang pinakamataas na manlalaro sa kasaysayan ng Big Ten. Bago siya naglaro ng basketball, ay player siya ng baseball at hockey kasama ng kanyang ama noon. Iniwan niya ang hockey at baseball at nagpa siya maglaro ng basketball sa Northern Kings Amateur Athletic Union Program. Lumipat si AD sa US at nag-aral sa IMG Academy sa Bradenton, Florida. Sumali siya sa kanilang second tier team sa kanyang unang taon, kasama ang IMG coach at dating manlalaro ng NBA na si Daniel Santiago. Nakuha siya sa pambansang kupunan ng paralan ng sumunod na taon at na-recruit sa Purdue noong 2020. Maalala ko parang si Yao Ming ang batang ito dahil may lahing Chinese nga ito. Dahil Chinese din ang nanay niya na nag-migrant lang sa Toronto. Sa kanyang freshman season sa Purdue University, nakakapagtala siya ng season high na 21 points at 7 rebounds mula sa bench sa isang 73 at 69 na panalo laban sa Wisconsin. Kapalitan niya ang center na si Trevion Williams. Sa sophomore year niya ay naging starting player na siya at nakapagtala ng 24 points, 10 rebounds in 20 minutes at natalo nga lang sa Wisconsin noong January 3, 2022. Bilang sophomore ni Zach ay nag-average na siya ng 14.4 points, 7.7 rebounds, 1.1 assists, at 1.2 blocks in 19 minutes per game. Team, all Big Ten. May talent talaga ang player na to dahil sa junior season niya ay napili siya na ika-55th Purdue player na nakaabot ng 1,000 career points and the 11th player in Purdue's history to reach 100 career blocks. So parang may katapat na rin sina Joker, Wemby at Giannis pag na-drop ang player na to. Legit na center ang batang ito dahil hindi ko nakitang tumira sa labas at masipag din sa pagkuha ng rebounds. Noong May 21, 2023, sa senior season niya ay hindi itinuro ni Zach na magpa-drop sa NBA. Bagkos ay bumalik sa Purdue at naging pangalawa siya na nakakuha ng 1,000 career rebounds kasunod ni Jabari Carroll sa kasaysayan ng Purdue. On January 28, 2024 ay nakapagtala siya ng 26 points at nanalo kontra sa Rutgers. At na-break niya ang sarili niyang record na may 2,000 career points at naging pang-anim sa Big Ten Conference na may 2,000 points at 1,000 rebounds. On February 4, 2024 ay nanalo siya kontra sa Wisconsin at nakapagtala ng different school record. At nakascore din siya ng double figure sa loob ng 74 games. Nalagpasan na niya si Rick Mount, Terry DeChangers, si Joe Carroll, at nakapantayan niya si Evan Turner para sa pinakamaraming award sa Big Ten. Si ADA nagrepresenta sa Canada at the 2021 FIBA Under-19 Basketball World Cup in Latvia. He averaged 15.1 points, a tournament high 14.1 rebounds, and 2.3 blocks per game, leading his team
to the bronze medal and being named to the all-tournament team. On May 24, 2022, AD agreed to a 3-year commitment to play with the Canadian senior men's national team. Si AD ay pinili ni Coach Jordi Fernandez upang maglaro sa dalawang FIBA Basketball World Cup. Biruin nyo ha, siya lang pala ang college player doon. Noong September 3, nag-qualify sila sa quarterfinals na nakakuha ng pwesto sa 2024 Summer Olympics. Ang unang Olympics appearance para sa Team Canada mula noong 2000. Nanalo ang Canada ng bronze medal laban sa United States sa third place game. Ito ang kauna-unahang medalya sa World Cup ng Canada mula noong 1936 Summer Olympics. Kinatawa ni AD ang Canada sa 2021 FIBA Under-19 Basketball World Cup sa Latvia. Abangan na lang natin sa susunod na mga draft sa NBA. Baka magpa-draft na si Zach AD. Sa ngayon, wala pa kasing balita kung itutuloy niya ang pag-NBA o hindi. Yan ang update natin mga idol. At mamamasada muna ang inyong tagapagbalita.